gusto ng demonyo, tayo mismo inuusig natin ang bawat isa. Kaya tingnan ninyo, hindi lang yan sa pamilya, hindi lang yan sa trabaho, kahit sa simbahan. Kuminsan, nagiging CWL versus DMI, lay minister versus Knights of Columbus, mga lektor laban sa kapwa lektor, lektor versus Mother Butler, apostolado ng panalangin versus kumpradya ng ganito, mga kamarero at kamarera laban sa isa't isa. Huwag na kayong maghanap ng pag-uusig sa ibang lugar. Sa simbahan, maraming nagsusunugan. And what is the cause of that? If you do not remain faithful to our faith, kung hindi tayo maninindigan sa pananampalataya, kung hindi ka maniniwala na ikaw ay may kabutihang taglay, hindi ka rin maniniwala sa kabutihan na meron ng ibang tao. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga hari at gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsigpo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman po, Father. Ang gabing ito, ang araw na ito ay nakalaan para sa ating pananalangin, para sa mga kapatid nating Kristiyano na pinag-uusig sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo po, kaya nating magsimba ng hindi tayo natatakot na makita ng iba. Pero may mga lugar na napakahirap magsimba dahil kapag nalamang Kristiyano ka, huhulihin ka't ikukulong, kung hindi man paparusahan at papatayin. Ito po'y totoo noon, naranasan ng mga apostol at naranasan ng mga martir, at totoo pa rin ito ngayon. Hindi man po tayo inuusig, kagaya ng mga martir at kagaya ng ibang Kristiyano sa ibang bansa, mayroon tayong mga kakaibang pag-uusig na nararanasan bilang mga Kristiyano. Kasi hindi po ito mawawala sa ating buhay. Kaya nga po yung mga charismatic, kapag kumakanta sila na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, hindi po yun nangangahulugan na yung buhay ay walang problema, na yung buhay ay walang pagsubok, na yung buhay natin bilang mga Kristiyano ay palaging maginhawa at masagana. Kung mayroon man pong nagtuturo na ang pangako ni Jesus ay magiging masagana tayo, walang hirap, maginhawa, sinungaling yun. At hindi totoo yung pangaral niya. Dahil anong pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ano ang salita niyang pinanghahawakan natin? Na kung sino man ang nais sumunod sa kanya, dapat magpasan ng krus at sumunod sa kanya. Hindi matatawag na Kristiyano ang hindi maran lamang nakaranas ng pag-uusig, minsan man lamang sa buhay niya. Ano po ba ang pag-uusig? Halimbawa, ang ating kalooban. Meron tayong kasabihan sa Tagalog, di ba? Kapag may ginawa tayong kasalanan,
inuusig tayo ng ating budhi o ng ating konsensya. Yan po yung mabuting pag-uusig. Ito po yung pag-uusig na tinuturuan tayong maging marunong sa mga desisyon. Ito ang pag-uusig na nagtatama sa ating mga pagkakamali. Ito yung pag-uusig na nagpapabanal sa atin. Ito yung pag-uusig na nagtutulak sa atin para lumapit sa grasya ng kumpisal upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ano naman yung pag-uusig na masama? Yung pag-uusig na masama ay yung ginagawa ng kaaway ng Diyos o yung demonyo na ang misyon ay sirain tayo at sirain ang tingin ng Diyos sa atin. Hindi naman niya magagawa yun dahil ang Diyos hindi naman nagbabago ang tingin sa tao. Mahal pa rin niya tayo. Pero ang kanyang misyon, sirain tayo sa paningin natin, sirain ang pagtingin natin sa sarili natin at sirain din ang pagtingin ng ibang tao sa atin. Nakikinig ba kayo? Kaya ang tawag sa Biblia, sa demonyo, the accuser. Ano ang tawag sa kanya? Ang tagapag-usig o tagapag-akusa. Anong pinaakusa sa atin ng demonyo? Yung hindi lahat totoo. Ano ba yung hindi totoo? Hindi totoo na kapag nagkasala ka, hindi ka na mapapatawad. Hindi totoo na ikaw, may edad ka na, wala ka ng pag-asang magbago. Hindi totoo yun. Hindi rin totoo na porket hindi pa marami kasalanan mo, huwag kang mangumpisal. Hindi totoo na huwag ka munang mangumpisal kasi gagawin mo pa rin naman ulit yung kasalanan. Kasinungalingan yun. Gusto ng demonyo, isuksok sa kukote mo. Yung hindi totoo, niloloko ka para mas lalo kang maging masama. At yan ang pag-uusig na ginagawa sa atin. Pinaliliit ng diablo ang tingin natin sa sarili natin hanggang sa hindi na talaga natin kilala ang sarili natin. Tingnan ninyo kung paano mga tuwiran ng tao kapag nagkakasala. Sorry, tao lang. Mali. Hindi tayo tao lang. Dahil ang tao ay hindi nilikha para magkasala. Ang tao ay nilikhang likas na mabuti. Ang kasinungalingan ng diablo, normal lang na magkamali ka. Normal lang na magkasala ka. Mali. Niloloko ka ng demonyo. Dahil ang tao kahit matanda, pwedeng magbago. Aray ko, bato-bato sa langit ang tamaan, ha? Hindi porkit nagkakaedad ka, sasabihin mo wala nang mababago sa'yo. Hindi. Tao ka. Hanggat buhay, may pag-asa. Tama o mali? Hanggat may hininga, pwedeng magbago. Hanggat gumigising ka sa umaga, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya huwag kang padadala sa kasinungalingan ng demonyo na hanggang dyan ka na lang, wala ka nang ipagbabago, wala nang ikagaganda, wala nang ikauunlad ang sarili mo. Kasinungalingan yan ng demonyo. That is the persecution that we experience from the devil, and it is a persecution that we experience within. And this is the same persecution that causes other persecution, even inside our family, even inside our church. Ano yung pag-uusig na yon na tinutukoy ni Jesus sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan at sa ating mga pamayanan dito sa simbahan? Kapag napaniwala ka ng demonyo na hindi ka na umuunlad bilang tao, na palagi kang masama, na hindi ka na pagpwedeng magbago, ganyan din ang tingin mo sa kapwa mo. If you are convinced that as a person you are hopeless, you will never be convinced that your son, your daughter, your wife, your husband will ever change. At yung mga kasamahan mo sa simbahan, kasamahan mo sa trabaho, chismis pa lang ang narinig mo, pinaniwalaan mo na, hindi mo na kinausap, iniwasan mo na, at kung ano-ano na yung pinaniwalaan mo tungkol sa kanya, hindi mo pa naman nakikilala, yan, demonyo yan. Na gustong sirain ang pagkilala natin sa isa't isa.
Dahil ang gusto ng Diyos o ang gusto ng demonyo, tayo mismo inuusig natin ang bawat isa. Kaya tingnan ninyo, hindi lang yan sa pamilya, hindi lang yan sa trabaho, kahit sa simbahan. Kuminsan nagiging CWL versus DMI, lay minister versus Knights of Columbus, mga lektor laban sa kapwa lektor, lektor versus Mother Butler, apostolado ng panalangin versus kumpradya ng ganito, mga kamarero at kamarera laban sa isa't isa. Huwag na kayong maghanap ng pag-uusig sa ibang lugar. Sa simbahan, maraming nagsusunugan. And what is the cause of that? If you do not remain faithful to our faith, kung hindi tayo maninindigan sa pananampalataya, kung hindi ka maniniwala na ikaw ay may kabutihang taglay, hindi ka rin maniniwala sa kabutihan na meron ng ibang tao. At kapag nangyari yon, tayo mismo ang uusig sa isa't isa. Tayo mismo ang magpaparusa sa isa't isa. Tayo mismo ang magbibigay ng impyerno sa buhay ng bawat isa. Kaya sa simula pa lang ng pag-uusig sa iyong budhi, kilatisin mo ng mabuti kung ito ba ay galing sa Diyos o galing sa kaaway ng Diyos. At maging maingat ka na huwag nakawin ng tagapag-usig o anak ng demonyo ang tunay mong pagkatao. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kaya, hindi ka maaagaw ng kasalanan. Kaya dapat, hindi ka basta-basta bumibigay kahit may banta sa iyong buhay. Kung alam mo yung tama, panindigan mo. Kung alam mo yung mabuti, panindigan mo. Sapagkat yan ang ginawa ng mga martir ng pananampalataya, hindi po sila manhid. Kapag ba sinasaktan yung mga martir, manhid sila? Yung bang mga nanatiling matibay sa kanilang pananalig, wala ba silang nararamdaman? Meron. Kagaya natin silang lahat. Pero bakit sila nanindigan? Kasi kumbinsido sila sa totoo nilang pagkatao na ang buhay ko bilang tao, sandali lang sa mundo. Papunta din naman ako sa kamatayan. Mainam nang mamatay ako alang-alang kay Kristo kaysa naman mamatay ako dahil sa pagkamakasarili ko. Kilala nila ang kanilang sarili na hindi sila pababayaan ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Kahit hibla ng inyong buhok ay bilang na lahat ng Panginoon. Kilalang kilala tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pinanghawakan ng mga taong nanindigan sa pananampalataya. Yan ang mga pinanindigan ng mga taong nanindigan sa pagpapakabanal. Hindi sila basta-basta naloloko ng demonyo. Kaya hindi rin sila basta-basta nandedemonyo ng ibang tao. Minamahal ko mga kapatid, ang pag-uusig sa ibang bansa, ang pag-uusig sa ating mga ninuno, sa mga santo at mga martir, naway maging inspirasyon sa ating lahat para magpakatatag sa ating pananampalataya. At sana, kung nakararanas man tayo ng pag-uusig mula sa ating kapwa, unawain natin sila dahil malamang sila ang mga unang inusig ng kanilang konsensya at imbis na pakinggan ng Panginoon, ang pinakinggan ay yung kaaway ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa araw na ito, tayo'y nagkakaisa. Kahit malayo tayo sa kanila, sa mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, malapit sila sa puso natin sa panalangin. Naway maging inspirasyon natin sila, nawa tayong lahat ay magtulungan kung paano ang mga unang Kristiyano na pinatay para sa pananampalataya ay nagtulungan, nagdasalan, hindi nagsiraan, hindi umusig sa isa't isa. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila.
Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.